start tayo ng lecture natin for labor law, no? So, iibahin po natin yung style ng lecture for this pre-week, no? Ang ginagawa natin kasi nung online lectures, di ba, I was expounding yung nakalagay dun sa reviewers na in-upload natin sa inyo, no? So, sabihin natin, nag-upload ako for remedial law, di ba? From civil procedure to evidence, ako lahat ang gumawa. Ang ginagawa ko nun, I'm just expounding on what I included dun sa reviewer. Ibahin po natin ang approach this time, no? Since meron na tayong whiteboard sa likod, so yung itatry ko po is to just focus, no? Meron naman ako ibinigay sa inyo na 80 something pages na reviewer for labor law. Ang ipo-focus po natin, added insights, no? Mga bagong info na wala dyan, no? Baka hindi ko na ilagay doon sa reviewer, idadagdag natin dito. And on top of that, mas i-explain ko yung mga bagay-bagay sa inyo, no? Para mas hindi kayo para hindi mas i-explain ko, mas i-breakdown ko yung mga ibang topics para hindi kayo masyadong guluhan, no? Especially sa labor relations, mas complicated yung topics eh. Aside from that, isa ko pang gagawin is I would try to reiterate yung talagang pinaka-important na topics kasi diyan po sa reviewer natin, no? Sa pre-week reviewer natin, almost 30 topics yung nandyan, no? Kasi 30 topics po yung based po sa bar stats, 30 topics yung maraming beses na natanong eh. Throughout the years, nung past 10 years ng bar, mga around 30 topics, no? Almost 30 topics yung tinakel sa bar exams, no? So, inilagay natin lahat yan, nilagay natin ng discussion, no? Kaya lang, ito pong gagawin ko sa pre-week, mas maiksi, no? So, kung may 30, probably yung top doon sa 30, yung talagang mas tinatanong pa from those 30, yung po yung i-reiterate natin. So, ang purpose po ng pre-week lecture natin is tatlo. To add, to reiterate, and then to break down further yung complicated topics. Okay. So before we start pala, before I start writing, no? By the way, ito pala hilig ko talagang ginagawa, ano. Before ang ginagawa ko lang sa laptop, no? So ala ko whiteboard sa likod. Nag-share screen lang ako ng whiteboard, no? Sa laptop. Ngayon, meron na talaga tayong actual whiteboard. Ito talaga gusto kong ginagawa, ano? Kasi mas na-explain ko ng mabuti yung ibig ko sabihin, eh. Anyway, tandaan niyo po, sa labor law, mas marami pong tinatanong sa labor relations kumpara sa labor law, o labor standards. Okay, remember that. Okay? So kayo, kung medyo masyado kayong napapuzzle sa labor standards na mga topics, ano ba yung mga labor standards na topics? Yung alien employees, no? Um, illegal recruitment. Hindi pala alien employees. Overseas employment. Okay. Baliktad, alien employees. Overseas employment, illegal recruitment, overtime, holiday pay, service incentive leave, diminution of benefits. Yan po yung mga topics, di ba? Wage order, wage distortion, and other topics. Yan po yung labor standards. Pero napansin ko po, no, sa bar stats natin, karamihan po ng tinatanong pala na talagang every year tinatanong labor relations po. No? Ang sinasabi ko dati sa mga enrollees, sa mga mentees, pag labor, study them equally, labor standards and labor relations. Which is tama naman, no? That's sound advice na dapat wag tayong mag-neglect. Whatever part man yan, labor standards or labor relations, aralin natin. Pero what I'm trying to say is for the purposes of pre-week, tandaan nyo, mas mag-focus kayo sa labor relations. No? Kasi tingnan niyo ito po, no, based sa stats natin, 14 times tinanong ang just cause. That is a labor relations topic. Sipin niyo 14 times for the past 10 years. Sumobra pa. Ano pa? Assumption of jurisdiction by the DOLE. Sa strike yan, di ba? O, the labor relations. 6 times, no? Fixed term employees, regular employees, labor relations yan. 5 times each. So 10 times in total. Contracting guys, whether labor only at saka o legitimate contracting, ilang beses tinanong. Almost 10 times. See? 9 times out of 10. So for the past 10 years, 9 times ang tinanong. O siyempre, pinaka-important sa lahat na labor relations topic, yung fourfold test. Ilang beses po siyang tinanong for the past 10 years. I need to check this sa ano ko. Anyway, yun namang pre-week reviewer po sa inyo, no? Nandyan lahat ng bar stats. In-upload namin, inilagay namin dyan yan for transparency, makita nyo. Kailan tinanong? Hindi lang gaano kadaming beses tinanong. Nilagay din po namin dyan, kailan tinanong. Anong bar season siya tinanong, no? Anong bar year? Okay. Anong bar year? Anong year ng bar?
Okay, ULP 7 times tinanong, by the way. Saan ba yung fourfold test? Ayan, 11 times ang tinanong for the past 10 years. Can you imagine? Just cause at saka fourfold test. Mas marami pang beses tinanong kumpara sa bar, sa mga taon ng bar for the past 10 years. So, ibig sabihin, may mga taon po sa bar exam na twice tinanong. Lalo ni Just Cause. 14 times eh. Di ba? So, napakaraya pong beses na ilang ulit siyang tinanong. Okay? Authorized cause, ilang beses ang authorized cause? 6 times. Di ba? So, based po sa stats, no? Sila po lagi, sila po, sa kanila po lagi, sa tatlong topics na to, no? Ano yung sinabi ko? Fourfold test, just cause, authorized cause. Diyan po nanggagaling normally ang tanong for labor law. Hindi lang labor relations, hindi lang for law school, for bar exams. Which makes sense. Alam nyo kung bakit? Kasi po nagkakaroon lang naman ng kaso sa labor arbiter kapag nagkaroon ng dispute. At ano po bang topic sa labor law ang maraming disputes? Labor relations. Kasi labor standards, declaration lang po yun ng standards. Ano ang rights ng kasambahay? Di ba? Ano ang rights ng field workers? Di ba? Ano ang rights ng drivers? Doon pa lang siya. Asa po ang mga disputes? Nasa labor relations. Dismissal. Di ba? Management prerogative. Constructive dismissal. Strike. Lockout. Di ba? Andyan lahat. Collective bargaining. Bargaining deadlock. Nasa labor relations po siya lahat. Tandaan nyo, as lawyers, no? And kayo, future lawyers, no? Tandaan nyo, syempre, ang lagi pong itatanong sa atin sa bar, pag nagkaroon ng indulto. That's where lawyers come in, di ba? Pag may dispute, pag may legal problem, doon po tayo pumapasok. Kung declaration lang ng rights yan, paano tayo, di ba? Saan papasok ang lawyer? Di ba? Probably sa drafting ng CBA. Pero yung mismong drafting ng CBA, yung mismong paggawa ng CBA, may dispute din. Labor relations. So yun lang, ano? Without further ado, gusto ko lang isabihin, without further ado, let's start na. I just want to reiterate and to say and say and say and say na labor relations, guys. No? Mas mahirap siya, I know. Especially yung mga valid strike na yun, yung requirements. I know. And when can you collectively bargain? Mahirap yan kasi may mga periods yan. I know. But yun po ang stats eh. Okay, may isang taon pa nga sa bar exam, pinag-compute talaga eh, ng votes kung mag-run off ba, may valid election ba, may ganun tanong, no? Wala, we have to study well, no? Labor relations, no? Anyway, simulan natin. So ito top of my head, no? Top of my head, top of my head, pero lahat po ng topics na itatakil ko nasa bar stats. Okay, pero to top of my head, hindi ko lang uulitin yung mga sinabi ko doon sa reviewers. Okay, kasi what's the point? At the end of the day, kaya nyo naman intindihin yung sinulat ko dyan. Kasi nga, I made it as simple as possible. Di ba? Para madali siya i-consume ng lahat. Di ba? Hindi ko na pinahirapan yung wordings. No? We made the English as simple as possible, as short as possible, para maintindihan yung lahat. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, kung ano yung mga nasa isip ko na feel ko talagang important that I have to reiterate, I have to expound further, and I have to add. Okay, so una muna tayo. Siyempre, favorite, fourfold test. Fourfold test. Okay. Sa fourfold test, guys, ano yung tatlong nauna? Di ba? Pang-apat ang pinaka-important. Una is selection. Di ba? Pangalawa is dismissal. Siyempre, pag ikaw mag-select, ikaw din na magdi-dismiss. Tapos, power to pay wages. And then lastly, pinaka-important, control. Okay. Pinaka-important po yung control. Bakit pinaka-important ang control sa lahat? Kasi po yung control na yan, dito po talaga nakakatalo. Normally sa bar exam, pag tinanong kayo about employment relationship, pwedeng andyan yung tatlo normally eh. Sa nakakatalo sa pang-apat, allow me to explain. Sabihin natin, dito tayo, ayan, dito tayo. Okay. Sabihin natin, attorney, di ba, lawyer ka na. You will be engaged by a client. O sabi sa'yo, attorney, bayaran kita package na, no, lahat na, wala ka nang sisingilin sa akin, bigyan kita 100,000 sa services mo. Okay, pwede naman yan, di ba? Lawyering is not
a money-making venture. However, syempre, kailangan may attorney's fees pa din. Di ba? May bayad pa rin tayo. Professional services natin. Okay, 100K ang binayad kay attorney. Tanong, may power of selection ba si client? The answer is yes. May selection, ikaw pinili eh. Di ba? May power of dismissal ba siya? Yes. Di ba sabi nga po sa CIPRA, the client can terminate the engagement anytime. Anytime. For any cause. Ang lawyer po hindi pwede mag-terminate ng engagement unless mayroong valid cause. Di ba? Mayroong just cause yung lawyer to terminate. Di ba? Ang client kahit anong reason pwede. O, so may power of dismissal. May power ba to give wages? Pwede ba natin sabing wages to? The answer is yes. Binigyan ko 100,000 eh. Pero sa nagkatalo, bakit si attorney hindi siya empleyado ni client? Sa control. What control are we talking about here? Power of control as to the means and method. Diba? Of performing the job. Diba? Sabi din po sa CIPRA, diba? Lawyers are prohibited from allowing their clients to dictate the procedure in handling the case. Diba? Pwede siyang sabihin pwede siyang sabihin ng client kung ano gusto nilang remedy. Ano po ba gusto niyo ano po ba gusto niyo mangyari rito? Ano ba gusto niyo magkano po ba gusto niyo i-claim na damages sa kalaban natin? Pwede 'yan. But the procedure in tackling the case, in prosecuting the case, 'di ba? Lawyer po ang maghahawak niyan. Nasa CIPRA yan. Kung makikita nyo, i-convert natin sa labor law principles na yun, yung handling the case na yun. Hindi ba yun yung means and methods in performing the job? Diba? That's why a lawyer is not an employee of the client because of the fourth requisite, the power of control. Ganun, no? Napansin ko po kasi, no? Kasi sa cases natin, of course, yung mga kaso sa Supreme Court, technical, no? Mas ano sila, mas mahirap na mga topics like yung sa artista, TV anchor, di ba? Mahirap yan. Lazada Riders, may kaso po dyan, no? By the way, ang Lazada Riders po, basahin nyo sa reviewers ko, empleyado sila ng Lazada. Baka itanong po, no? Kasi very timely. Okay, ngayon yung empleyado ng Grab, empleyado ng Foodpanda, empleyado ng ride-hailing apps. Iba po kasi yung Lazada. Lazada is an e-commerce app. Yung pong mga ride-hailing apps, kilala nyo, nagbanggit na ako ng dalawang ride-hailing apps. No? Hindi pa natin alam kung ano talaga ang nature. We don't know. Okay? Kasi kailangan pa po ng clear clear pronouncement from the Supreme Court kung ano po ba ang nature ng relationship ng riders at saka ng ride-hailing app. Hindi naman po yung itatanong likely sa bar exam kasi it's a technical topic. No? It's a technical topic. Kung tatanungan man kayo about for full test, doon na sa settled talaga. 'Di ba? Pero ang point ko lang, no, to circle back, ang point ko lang is, Supreme Court case kasi, complicated na po yung mga topics, complex na. Ako po, no, where I come in talaga dito, kaya nakikinig kayo sa akin ngayon, I provide you with the simpler examples. Kasi tandaan nyo guys, if you master the simple examples, if you can make simple examples every time, sa lawyer, sa architect, sa engineer, sa doktor, nagawa nyo lahat guys. Kayang-kaya nyo i-convert yung principles na yan sa complicated examples na ibibigay sa inyo sa bar exams. Why? Kasi papalitan nyo lang naman ng konti yung facts. You just make it more complex. But the elements, the requisites are the same. They are the same. Wala pang pagkakaiba. Diba? Instead na lawyer, naging TV anchor, naging referee ng sports. Diba? Naging driver, naging taxi driver, naging jeepney driver. Diba? Naging conductor. You apply the same requisites. Okay? Saan po nagkakatalo lagi? Sa control. O ngayon, speaking of that, speaking of control, I would like to emphasize pa dito sa control. No? By the way, yung economic realities test, yung two-tiered test, no, ginamit po siya sa Lazada Riders. Basahin niyo rin po yung reviewer natin about that. Okay? Kasi po, in-apply po yung four-fold test at saka yung two-tiered test sa Lazada Riders. So, yung two-tiered test po, dalawa yung test dyan. Sa two-tiered test po, control test at saka yung economic dependency test o economic realities test ang ginamit, no? Two parts.
Tinanggal na po yung power of selection, dismissal, saka wages, payment of wages dun sa two-tier test. Control ang kasali dyan at saka yung economic reality test, no? Okay. Doon ka tayo. Guys, I would like to emphasize doon sa control. Mas maganda pala, anecdote, mas magandang mag-discuss pag may whiteboard kumpara sa nagkasalita lang ako sa laptop, no? Okay, move tayo. Control. Tandaan nyo guys, may dalawang types ng control. Dalawang types, no? May dalawang pwedeng i-control pala. Ang tao sa hinari niya. Okay. Una, yung means and methods. Yung pangalawa is result. Okay? Titingnan niyo po sa control test, ano ba yung kinokontrol nung nag-hire? Ang kinokontrol ba niya yung means and methods of performing the job? O yung results lang? Gawa natin ng example. Ibahin natin, tinakala natin si attorney, di ba? Engineer naman tayo ngayon. Sabihin natin si engineer. Ayan, nagkapagawa kami ng ano ngayon, ng coffee shop. Sabihin natin may engineer, may contractor. O ayan. Yung contractor ang gagawa ng interior, no? Sila ang mag-renovate ng shop, no? Para from a bare space, no? Bare lang na space, gagawa ng counters, ng cabinets, no? Ng storage, ng upuan, and so on and so forth, ng bintana, ng pintuan, no? Gagawa. Yun ang nakalagay sa kontrata. Okay. Ngayon, ito sabi ko. Sabi ko sa engineer, sabihin natin, after 1 week, sabi ko sa engineer, engineer, I don't like your job. I don't like your job. I don't like your finish. Sabihin natin. Hindi ko nagustuhan yung finish mo sa renovation. Please redo it. Sabi ko. I-redo mo yung ginawa mo. Ano sabi ng engineer? Okay po, no problem. Sabi sa akin, okay, no problem. After 1 week ulit, ginawa niya, maayos na. Okay, engineer, I like your finish this time. Thank you for your services. Is the engineer an employee? Is he my employee? The answer is no. Ano po ba yung kinontrol ko? Ang kinontrol ko yung results. Ayoko yung produkto na binigay mo sa akin, ulitin mo. I was controlling the results. Tandaan nyo, ang control test means and methods of performing the job. Kapag kinontrol ko kung paano niya minamasilya yung dingding, paano niya inaayos yung tiles, paano niya ginagawa yung cabinet, yung upuan, yung counter, yung lagyan ng ref, yung bintana. Pag yan ang pinakailaman ko, pwede ko sabing empleyado ko siya. Okay? Kasi pinakailaman ko na kung paano mo gawin trabaho mo eh. Yun yung means and methods. Pero pag ang kinokontrol ko lang sa'yo, yung results lang, did you did you perform your job well or not? Did you perform your task well or not? And if not, i-redo natin yan. Kung yun lang ang topic natin, yun lang ang sinasabi sa bar exam question, hindi kita empleyado. You are an independent contractor. Kaya nga ang tawag si engineer, di ba, contractor? Kasi independent contractor sila. Contractor yan. Kasi result lang ang kinontrol natin. Okay? Yan po ibig sabihin, no? Kasi alam ko naman na lahat kayo at this point, kabisado nyo ni fourfold test. Di ba? Kaya lang gusto ko sinasabi sa inyo to kasi baka nagkukulang tayo sa application. No? Kasi alam naman natin na ah, kulang tayo sa oras. No? Wala namang bar examinee na maraming oras eh. Every one of us, kapos sa oras. So, I'm here to provide you yung pang application ng mga requisites. No? Alam ko naman nasa isip niya na at this point yung apat na yan na requisites. No? Apat na elements na yan. I would like to help kayo lang. No? I would like to help you na mas mapagbuti application. Kasi yung, sabihin natin, isang sentence na element, no? Isang sentence yan, di ba? Power to control, not only the results, di ba, of the work, but the means and methods of performing the job. Something like that yung nakalagay dyan sa control test, di ba? Bibigyan ko kayo ng basically in-depth discussion. Examples,
Ano yung sinasabi about results? Ano yung sinasabi about means and methods? Yun po yun. So ano lesson? Kapag nag-hire ka ng contractor, hayaan mo siyang gawan yung trabaho niya. Kapag hindi mo nagustuhan yung ginawa niya, ipaulit mo. Okay? Huwag mong kukontrolin kung paano yung ginagawa yung trabaho niya. 'Di ba? Kasi ang hirap niyan, hindi na tayo sa practical side kasi masakit sa ulo yan, 'di ba? Pag kinokontrol mo lahat. 'Di ba? Masakit sa ulo yan. Huwag na tayo doon sa practical side, sa legal side na lang tayo. Ang hirap niyan pag kinontrol mo pati paggawa niya ng trabaho, how paano niya pinupukpok yung mga pako diyan? Paano niya ini-screw? 'Di ba? Paano niya inaayos sa electrical ng lugar mo? Pag pati yung pinakailaman mo, baka maging empleyado mo siya. At ayaw natin niya kasi pag naging empleyado yan, mataas na overhead mo. 'Di ba? May sweldo na sa'yo yan. Okay? Sige. You get the point, no? So tandaan niyo, yun po pagkakaiba ng results. Control as to the results at saka control as to the means and methods. Tandaan niyo, pag nag-hire kayo ng independent contractor, dapat talaga may control kayo sa result. Di ba? Kasi service-based yan eh. Binibigyan kanya ng serbisyo. Yun ang produkto niya, yung serbisyo niya. Kapag ba, sa pagkain, kapag hindi masarap yung binigay sa'yo, di ba? O pag mali yung binigay sa'yo, pwede mong ipabalik sa restaurant, di ba? Palitan mo to, hindi naman yan in-order ko. No? Ang in-order ko, latte. Binigyan mo ko Amerikano. Paulit po. Di ba? Sa serbisyo, ganun din. Di ba? Kapag hindi maganda, kapag hindi satisfactory, hindi angkop yung ginawa niya sa inuutos mo as the principal, no? As the principal ng relationship niyo. Pwede mo ipaulit kasi you control the results. Okay? Yung economic realities test, no? Basahin nyo, guys. Hindi ko na siya i-discuss dito kasi I don't want to overload you with information. Kasi yung 2023 bar, if I recall correctly, check ko lang, no? Sa 2023 bar, ang tinanong po dyan, ang tinanong po dyan about employer-employer relationship na na-settle po ng fourfold test lang, no? 2023 bar. So, ang expectation natin muna, no? Para malaman nyo sa exam, sa bar exam, kung empleyado o hindi yung tao, just apply the fourfold test. Okay? Ngayon, kung tatanungin kayo ng Lazada rider, doon papasok yung two-tier test, which is, basahin nyo na lang. Okay? Pero for the most part talaga, fourfold test lang talaga yung nag-a-apply. Tandaan nyo guys, kapag independent contractor, yung hinar mo, malamang may power of selection, dismissal at saka power to pay wages ka o pay fees. Meron talaga. Di ba? Independent contractor yan eh. Nagkakatalo talaga sa power of control. Okay. Ito pala yung isa ko pang babanggitin, no? Dapat binanggit ko earlier. Tandaan nyo, sa employer-employee relationship na yun, may dalawang paraan, no? May dalawang anggulo kung paano kayo matatanong sa employer-employee relationship. So, lagay natin dito. Medyo gamitin natin yung board, no? Lakihan natin. Employer, em- employer, employee relationship. May dalawang anggulo po dyan. Una, pwede ko yung tanongin whether employee ba or independent contractor. Paano mo malalaman kung independent contractor, empleyado yung tao na yan? You apply either the fourfold or the two-tiered. Diba? Mahilig sila sa number. Fourfold, two-tiered. Okay? May isa pang anggulo. Tatanungin kayo, kung empleyado ba yan? Settled na empleyado siya. Empleyado ba siya ng agency o empleyado siya ng principal? Yan. Yan po ang anggulo sa employer-employee relationship normally. Okay? Yung pong sa regular employee, fixed-term employee, seasonal employee, project employee, probationary employee, another topic po yun. Another topic yun. Yung nature, regular, casual, seasonal, project, fixed term, probationary. Another topic po ito. In this case po, he is already an employee. Settled na yun. Ang tinatanong lang natin dito, what kind of employee is he? Yan lang ang sinesettle dito.
So, tandaan nyo to. Kapag tatanungin kayo, is Mr. A an employee? Huwag kayong sasagot ng yes because ano ba yung definition ng regular employee? Di ba, desirable, usually necessary. Usually necessary and desirable, di ba? Doon sa business. Main business of the employer. Yan ang definition ng regular employee, di ba? Huwag yun ang sagot nyo. He is an employee because the services that he performed, di ba, were usually necessary and desirable for the main business of the employer. Wrong. Kasi yan po, yung discussion na yan sa regular employee, nasettle mo na ng empleyado yung tao. Bago mo ma-settle yan, sabi natin kung ang problema is sinasabi nung respondent in the case o ng defendant in the case, hindi ko empleyado yan. Kapag yun ang contention niya, eto i-apply mo, fourfold at saka two-tiered. Di ba? You do not apply this kasi ito yung next step. Talay ko lang ha, this is the next step. Ito yung first step. First, second step. Sa first step ka lang kung ang tanong sa empleyado ba siya o hindi. Okay? Ganun po ang style. No? Ayan, nagkakaroon ng problema dito normally. No? Nailagay naman ng Supreme Court po yan sa mga cases na iba yan. No, nasa 2023 bar nga din yan na yung nature, itong regular employee, the definition, it's about the nature of employment, not the existence or non-existence of the employer-employer relationship. However, kailangan ko i-breakdown na ganito sa inyo so that mas lalo pa kayong ma-remind. No? Baka kasi tama yung pagkaka-analysis sa isip nyo na ay empleyado to, hindi to empleyado, whatever. Kaya lang namali kayo ng legal basis. Pag namali kayo ng legal basis, partial points kayo agad. At ang laking bagay nun. Yung 5/5 nyo, naging 3/5. Pamigay 4-fold test na sagot. Sabi nyo ganun. Eh, 5 nyo, naging 3 pa. De 2 points na wala sa inyo. Gano'ng kalaking bagay yung 2 points? Diba? 73, sabi ko nga sa inyo, the grade of 73 and the grade of 75 is entirely different. Yung grade na 73, uwing luhaan, yung grade na 75, mag-roll of attorneys, pipirma. Ano pinagkaiba? Hindi naman yung talino nyo, 2 points na pinagkaiba eh. Namali ka lang ng lagay ng legal basis eh. Ang pinagkaiba nyo lang yung 2 points na yun. Pareho naman kayo ng utak. Pero siya, pupunta ng Supreme Court, pipirma, ikaw hindi. Kaya always know the legal basis that you will cite in the bar exam. Ganyan. Okay, wag kayong tatalo na ganun. Tinanong kayo kung employee. Employee ba o hindi? Employee ba o hindi? Yung sasabihin nyo, regular employee, where's the connect? There's none. No? Kailan po matatanong itong regular employee, fixed term employee na yan? Tatanungin kayo kung what kind of employee is he? Yun yung dialogue. He is merely a casual employee because blah blah blah. Ganun. Ganun dapat ang contention ng supposed employer. Okay? Pero pag ang contention niya, hindi ka empleyado, form-full test every time. Do not overcomplicate things. Keep it simple. Sabi nga nila, KISS, KISS, keep it simple, stupid. Sabi nga nung saying na yun. Anyway, ang point ko lang po dyan, you need to keep it simple. Okay? Matik yan. Ilagay nyo na sa utak nyo pang robot. Fourfold test. Ito. By the way, anecdote pala ulit, labor law talaga yung ang favorite subject ko. Hindi ko lang masyadong tinatakil to. Ngayon ko lang siya tinakil kasi nga wala siya masyadong demand. Alam naman natin na pag ang law student kapag nagtanong sa lecturer, sa mentor, sa coach, remedial law lagi hinahanap. Remedial law, commercial law, di ba? Alam nyo na yan. Tax. Yun ang tinatanong lagi. Yung matitinding mga topics na hindi maintindihan masyado. Pero ito po ang favorite ko eh. No, kaya ako noon before, po remedial law tinatakal ko. Pero ito favorite ko talaga. Labor law. Kasi ganyan, no? Talagang nahihimay natin ng mabuti. Okay, anyway, let's go back. No? So ayan, natakal na natin to, no? In order to determine if a person is an employee or an independent contractor, dalawa i-apply nyo. Fourfold at saka two-tiered. Si attorney, independent contractor. Pero pag si attorney, ginawa mong in-house counsel, tapos yung company, hinar siya sa isang litigation, sa isang kaso. Sabihin natin,
In-house counsel siya ng isang logistics company. Yung logistics company na nagkaroon ng problem, breach of contract of carriage daw. Si attorney Ren, na in-house counsel lang humarap sa court. Tanong, empleyado ba siya o hindi? Empleyado na siya. In-house counsel na yun eh. Di ba? Okay. You get the point. Why? Kasi pag in-house counsel ka, hindi kontrolado na talaga yung galaw mo. Di ba? Nagbago lang ng konti yung facts. Mahilig din ako sa ganyan. Binabago ka lang ng konti yung facts. Nag-iiba yung sagot. Kasi kontrolado na yung galaw mo. Kapag in-house counsel ka, hindi ka naman na ano eh. Uh, you're not free to do whatever you please. Di ba? Papasok ka ng opisina, may ID, may login, may time in, may time out, may lunch break. Di ba? Iba na. Iba na galawan. No? Mas maraming utos sa'yo. No? You get the point, no? Common sense, no? Pag in-house counsel ka, kontrolado niya na yung means and methods on how you perform your job. Di ba? In-house nga eh. Okay, sige. Punta tayo sa next topic, no? Dito tayo sa i-determine natin kung yung employee is an employee of an agency or employee of a principal. Gawin natin an example. Ang usual example po niyan, security guards. Sabihin natin, coffee shop ulit. Nasa kape naman na tayo, no? Coffee shop. Oh. Coffee shop. Ang coffee shop, kapag wala sa mall, may security guard. O minsan nga kahit nasa mall, may security guard, eh, no? Extra security. Sabihin natin, stand alone. Stand alone siya na shop. May security guard dyan. May security guard, may SG. Yung SG na yan normally, kung makikita nyo dito sa badge nila, sa damit nila, may nakalagay na Manning agency. Di ba? May nakalagay dyan. Papansinin nyo dapat yung Applido, tapos may tatak dyan nung parang ano nila, agency. Sabihin natin, ang agency niya, si ABC Agency. Coffee shop ang principal. Okay? So ano po ang relationship? Merong trilateral relationship. Triangle. No? Ayan. Si SG, si coffee shop, tapos si ABC Agency. Oh. Ano ang relasyon ni SG sa ni ABC Agency? Assuming na legitimate contracting. Empleyado siya ng ABC Agency. Ano ang relasyon ni ABC Agency kay Coffee? Principal agent. Di ba? Ay principal agent. Okay, principal contractor. Ano ngayon ang relasyon ni Coffee at saka ni SG? Si SG magkatrabaho sa Coffee shop. Diba? So trilateral pay relationship. All of them are related. All of them have a relationship with each other. Have relationships with each other. Okay, kaya trilateral. Ngayon, ang presumption is empleyado si SG ng ABC Agency. Okay. So, paano kung magiging empleyado si SG ng coffee shop? Diyan po papasok yung, magbubura na tayo, labor-only contracting. Okay? Diyan papasok yung labor-only contracting. Ngayon, merong kasi no, sa department order natin, I forgot the number. Sa department order natin, merong instances, no, merong requisite, parang di pala instances, may conditions kung paano maging legitimate contractor. Meron dyan. However, ang suggestion ko sa inyo, for the purposes of the bar, ang i-memorize nyo talaga, i-master nyo, yung requisites, paano maging labor-only contracting. Okay? Kasi flip side yun eh. Kapag labor-only contracting yan, natakil na natin. Kapag labor-only contractor yan, sino empleyado talaga? Ay, sino yung employer ng SG talaga? Yung coffee shop. Okay? Yung coffee shop. Basically, ang naging trabaho ng agency, mag-provide lang ng tao. Diba? Just to supply manpower to the coffee shop. Pero the coffee shop is actually the employer nung security guard. Okay? Hindi siya independent contractor. Okay? So, paano natin malalaman yun? Tandaan nyo, yung labor-only contracting lang kailangan yung tandaan. Kasi kung hindi papasok, i-flip nyo lang, i-opposite nyo lang eh. May substantial capital ba? May substantial investment ba?
Kontrolado ba siya ni principal o ni contractor? Pag ganyan yung mga dialogue. Paano pagpasado sa lahat? May substantial capital, may substantial investment, kontrolado pa rin siya ng agency. Ang empleyado niya talaga, agency. Employer niya talaga, agency. Ganon. Okay? O-flip natin. Doon sa talagang meaning ng labor-only contractor, walang substantial capital. O di yung coffee shop ang ano. We need to make it simple. Okay? So tandaan nyo, for the purposes of the bar, i-master nyo talaga yung requisites ng labor-only contracting. Dalawang instances yan eh. Diba? Tapos yung unang instance may requisites. O yun ang point ko pala. Para mas clear. No? Yung unang instance may requisites. Okay? Remember that. Okay? Focus tayo sa labor-only contracting. Buburahin ko lahat na sinulat ko. No? Sige. Itatakal siguro natin ngayon as much as I can. Siguro 10 topics at top of my head, no? 10 topics top of my head na kailangan nating i-discuss, no? Okay. Wag pala natin gawing ano to, sorry. Para lang malinaw. Hindi ko sabihin agency to. Sabihin na natin contractor. Yung empleyado, pwede siyang, yung empleyado, pag settle na talagang empleyado siya, pwede siya maging empleyado ng contractor or ng principal. Ayan. Para mas, para din na kayo magsabi ng agency rin sa bar. To be precise, no? Contractor, pangalan natin. Okay? ABC contractor din to. Okay. Yan, ibubuhay ko rin naman lahat to. Contractor, contractor. Okay? Sige. Let's move. Nasa ano to, no? DO number 17417. May mga ano yan, no? Elements of legitimate contracting, mahaba, 5. Ang suggestion ko sa inyo, i-focus nyo na lang yung what are the elements of labor-only contracting. Okay, so what are the instances pala of labor-only contracting and what are the requisites of the first instance? Burahin natin to. Please remember this, oh. Remember nyo to, no? Ito, sumalaga itong sinabi ko na to. Yung first step, second step na yun. Okay? Sige. Buti sa laptop, clear. Ganun lang ang gagawin mo dito. Manual na pagbubura pa. Anyway, I like this better, no? Kesa sa laptop. Kasi sa laptop nga, clear mo lang na ganun. Bura agad. Tuloy agad tayo sa next topic. Anyway, ayan. Okay, let's move. Okay. So, sa ano tayo? Sa labor-only contracting. Oh, may dalawang instances. Labor-only contracting. May dalawang instances. Ano yung una? May dalawang requisites. Ay, tatlo. I'm sorry, tatlo. Number two. Number two. Substantial capital. Ano pa? Substantial investment. Saka, ay, nakawit ako. Ay, or pala to. Or. Okay. So, dalawa lang pala dapat. I'm sorry, burahin natin. Sa beer reason. Dalawa lang, dalawa. Yan. Or, substantial investment. Tapos, second requisite is, ayan. The employee is performing uh, activities which are directly related to the main business. Related main business ng principal. Ayan.
Yun ang una. The second instance is the contractor does not exercise control. Not exercise control over the worker. No? Over the work of the employee. So ano po ibig sabihin ito? Pag pumasok sa either one, matik, empleyado siya ng principal. Either one, kasi one instances to eh. No? Instances yan eh. Two instances. Ay, nawala na ako. LOC. Two instances yan. So any instance will do. Sabihin natin, may substantial capital. May substantial investment ito. Makain pera yung ano, makain pera yung contractor, no? 100 million yung substantial capital. Yung capital niya. Tapos yung investment niya substantial din, no? Building, machinery, lahat meron. May tools. Okay. Kaya lang, the contractor does not exercise control. Hindi po yung contractor na nagko-control doon sa empleyado yung principal. Yung nag-hire doon sa contractor. Sino empleyado? Yung principal. Yun ang point ko. Kahit na-comply sa lahat dito sa first instance, kung second instance pumasok siya, pasok eh. Labor-only contracting yan. Okay? Okay, anyway. Sige, let's tackle this one by one. No? Sa first instance muna tayo. First instance, guys. Back natin ng content. Pala, mas malayo. Yan, para mas ano. Okay. Ayan, no? Sa first instance tayo, guys. What does substantial capital mean? As of 2017, 5 million. Tandaan niyo yan. Yung mga unang kaso po, no, marami kasing mga kaso ngayon sa ano, marami pong kaso sa 2021 case, 2020 case, no? Yung po kasing ano, yung kasing events ng case na yun, nangyari nung 2013, 2008, 2012, nung po mga panahon na yun, bago tong DO 17417, ang substantial capital pa ng 3M. Pero pag tinanong kayo for the bar, tandaan nyo 5M na po. No? Kasi ang mag-apply na sa hypothetical question sa inyo sa bar, yung ano na, syempre, DO 17417 na hindi yung unang mga pronouncements. Kasi likely tatanungin kayo sa bar ng in 2020, ganun yung mga tanong sa inyo. On 2020, on 2019, ganun yung tanong. Okay? So, yung pong ano, tandaan nyo for context yung mga nasa kaso na 3 million, using the old department order, not the new one. Kasi nga, nangyari events nung old pa no? Bago yung 2017. Okay? So, 5 million, tandaan nyo substantial investment, ano to? Case-to-case basis. At tandaan nyo po, or yan. So, sabihin natin, may substantial capital siya. Okay. Okay na yun. Tandaan nyo malamang, pag makaing pera, may 5 million, pangbibili lang yun ng investment. Diba? Get nyo naman yung reasoning behind ano. Diba? Siyempre, pag maraming pera, pambibili lang. So magkakaroon din ng substantial investment yan. O sabihin natin, walang 5 million. Sabihin natin, 2.5 lang. O. Pero kumpleto naman ng tools. Kumpleto ng equipment. Sabihin natin, ang trabaho nila, security guard ulit. Yan naman kasi classic eh. Security guard siya, equipment yan? Barel, bala, bulletproof vest, yung uniform, lahat yan, no? Ano pa ba? Batuta, kutsilyo, flashlight, meron po lahat yung contractor. Substantial investment yun. Kahit na 2.5 million lang yung capital. Okay? May simple short score. Okay. Tandaan nyo yun So, ganun. Either will do. Either will do. O ngayon, kung walang substantial capital at wala ring substantial investment, patay tayo dyan. Okay, so let's fix this. So, dito kaya lagi sa taas maliit lang. May substantial capital. Walang substantial investment. Pasok ba tayo sa first requisite? Pasado, yes. Pasado. Okay? Paano kung walang substantial capital pero may substantial investment? Pasado din. Okay? Pag walang substantial capital,
Wala rin substantial investment, dito tayo babagsak. Labor-only contractor yan. Okay? Tandaan nyo rin pala to, tip guys. Ito, hindi ala to sa reviewer at hindi, ala din sa reviewer to. No? Kahit sa reviewer nyo basahin siguro. Ito, ano lang, for purposes of practicality. No, kailangan kasi nga, ang sinasabi ko din sa lahat, kailangan din kasi isipin natin kung paano tayo tatanungin. No? Malamang guys, tatanungin kayo, yung trabaho ng tao directly related to the main business. Malamang yan. Malamang, pag nag-hire ka ng, sabi natin, nag-hire ka ng agent, nag-hire ka ng, kumuha ka ng contractor, yung contractor mag-supply sa'yo ng tao, malamang, directly related sa main business mo yung gagawin ng tao. Security guard, directly related to the main business yun eh. Why? Kapag wala security guard, mananakawan. Di ba? Especially kung bangko, pawn shop, di ba? Kahit nga mga coffee shop eh, di ba? Kasi may makaing pera yan sa sa cash register. So, you get the point. Restaurant, ano pa ba? May security guard, bangko, pawn shop, insurance company, di ba? Kotse, ayan, yun pala. Ba't ba nakakalimutan ko yun? Kotse. Diyos ko, pag wala security guard, edi kinakarap na lahat ng unit dyan. Di ba? So, directly related po ito. Trabaho ng security guard sa main business. So, hindi dyan ang tanong. Hindi dyan ang tanong. Ang tanong, andito sa taas. So, ang titingnan nyo po, for the first instance, ang titingnan nyo sa bar, meron ba ng capital or investment? Kung walang sinabi, sabi ang capital niya 1M lang. Tapos yung investment, yung equipment, yung tools ng empleyado, nanggaling sa principal. Ganun normal yan eh. Sabihin natin security guard. Yung barel, yung batuta, yung flashlight nanggaling doon sa may-ari ng coffee shop. Nanggaling sa may-ari ng pawn shop. Nanggaling sa may-ari ng bangko. Nanggaling sa may-ari ng car brand, no, ng car company. Walang substantial investment. Ganun normally. Kasi hindi pwedeng may security guard ka nang walang gamit yan. Di ba? Nag-uniform lang, wala nang kahit ano. Hindi ganun. Di ba? Ang security guard, may gamit. May dala-dalang baril yan. Pwedeng 45, pwedeng shotgun. No? Pag bangko, shotgun normally. Di ba? Baka nakakatakot, no? So, sino ba nag-provide nung investment na yun? Nung gamit na yun ng empleyado? Ayun na. That's your answer. Okay, that's your answer. Ganun ang style. Ganun ang context. So, tandaan nyo, for the first instance, dito kayo mag-focus. So, substantial capital and substantial investment. O ngayon, sabihin natin, attorney, sabi sa facts, may substantial capital. Meron pang substantial investment, so double-double mga pera. Sabi ko nga, 100 million yung capital, investment, meron pa. O sige, tapos, ulitin ko nga, directly related to the main business yung ginagawa ng empleyado. So, wala ka sa first instance. Bagsak tayo dito. So, pwede maging legitimate contracting, di ba? Kasi bagsak eh. No? Pag chinek natin yung first instance, it does not apply. Why? Kasi the contractor has substantial capital. May substantial investment pa. Patay tayo dyan. Wala tayo sa first instance. Pwede bang maging labor-only contractor pa din? The answer is yes. If hindi po kinokontrol ng contractor yung work ng employee employee. Okay? Tandaan niyo yan. Paano po? Sabihin natin sa security guard. No? Paano natin sasabihin na kinokontrol pa rin ng contractor yung trabaho ng security guard kahit na nandun siya sa mall, nandun siya sa bangko, nandun siya sa pawn shop and so on. Unang-una sa rotation. Pangalawa, doon sa shifting. Sino ba ang nagsasabi paano shifting? Di ba? Sino ba ang nagsasabi? Pag nagko-control ng trabaho, paano gampanan ang trabaho ng security guard na nagko-control dyan yung contractor, bagsak din po sa second instance. So, ang resulta, legitimate contracting yan. Legitimate contractor yan.